ating lahat, mga kapatid. Sana yung bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. At bago ako magsimula, nais kong batiin ang ating mga ina ng ating tahanan. Happy Mother's Day po. At lalo na sa ating may bahay, Happy Mother's Day. At syempre gusto ko rin kunin ang pagkakataon. Gusto ko rin kunin ang pagkakataon ng batiin ng aking panganay ng Happy 11th Spiritual pagkakataon yung bigay niya sa amin. So bago tayo magsimula, tayo muna yung muko at manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, pinupurit, pinadakila ka namin sa umagang ito. Ikaw ay banal, mabuti, at karapat-dapat sa lahat ng papuri. Maraming salamat sa araw na ito at sa pagkakataong makinig sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga panahong mas pinili namin sundin ang aming sariling kagustuhan kaysa iyong kalooban. Buksan mo ang aming puso at isipan upang mas lalo ka naming makilala at mahalin. Turuan mo kaming manatiling konektado sa iyo araw-araw upang maging tapat kami sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Ang tema natin sa quarter na ito ay Thriving in the Great Commission. Naniniwala ko na tayo ay tunay na lalago sa ating misyon dito sa mundo bilang isang Kristiyano kung meron tayong malalim na koneksyon sa Diyos. Dahil ang tunay na paglago sa ating spiritual o ang ating pagkaroon ng pagiging fruitful ministry, ito lamang ay bunga sa malalim na relasyon na meron tayo sa Diyos. Kaya pinamagatan ko ang lesson ko sa umagang ito, connected sa Diyos, committed sa kalooban. Maraming tao sa panahon natin ngayon, maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon, ang nagnanais na sumunod sa Diyos. Pero marami rin ang nahihirapan. Minsan sinasabi natin, bakit parang mahirap sumunod sa Diyos? Gusto kong sundin ang Panginoon, ngunit parang mahirap sumunod. Maaring ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo nahihirapang sumunod sa Diyos ay sinusubukan natin na sumunod ng walang malalim na relasyon sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ng pagsunod natin sa Diyos ay hindi lamang isang tungkulin. Ito ay bunga ng pagiging malapit sa Kanya. Kapag mahal natin ang isang tao, madaling sumunod, madaling gawin ang inuutos. Ganon din sa Diyos. Kapag connected tayo sa Diyos, mas nagiging natural ang paggawa natin ng Kanyang kalooban. Ang scripture natin sa umagang ito mga kapatid ay kukunin ko mula sa Juan Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 5. Sabi dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang Juan Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 5 ay bahagi ng tinatawag nilang farewell discourse ni Jesus. Ito ang huling turo ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya dakpin at ipako sa cross. Nangyari ito sa gabi ng Last Supper bago ang kanyang paghihirap. Alam ni Jesus na malapit na siyang umalis. Kaya inihahanda niya ang kanyang mga alagad kung paano mamuhay at mananatiling matatag kahit wala na siya sa kanilang piling. Kung titingnan natin ang talata sa Juan Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 5, mapapansin natin ang
ang inuulit ni Jesus o binabanggit ni Jesus sa talata. Sa biblical teaching, kapag inuulit ang isang salita o larawan, ibig sabihin may mahalagang gustong diin na nais ng nagsasalita para sa atin. At nakita ko ang ilan sa mga repeated words na makikita natin dito sa talata. Una, nakita ko yung puno ng ubas. Bakit binigyang diin ni Jesus ang puno ng ubas? Nais ni Jesus na bigyang diin na siya ang source ng buhay espiritual. Dahil noong unang panahon sa Lumang Tipan, ang Israel, ang madalas nilang tawagin ng Diyos na ubasan niya. Ngunit, naging unfaithful sila. Kaya nang sinabi ni Jesus na ako ang tunay na puno ng ubas, ipinapakita niya na siya ang tunay na nagbibigay buhay. Siya lamang ang sentro ng relasyon sa Diyos. At wala tayong spiritual life apart kay Jesus. Hindi religion, hindi tradisyon, o sariling kakayanan ang source ng buhay, kundi si Jesus lamang. Pangalawang nakita ko ay mananatili. Bakit binigyang diin ni Jesus ang mga salitang ito? Dahil ginamit ni Jesus na paulit-ulit sa passage na ito, dahil binigyang diin ni Jesus na dapat ang Christianity ay isang relationship, hindi religion. Ang manatili ay nangangahulugan ng patuloy na koneksyon kay Jesus. Mayroong intimacy, dependence, consistency, at daily relationship kay Jesus. Hindi sapat ang minsanang closeness lang kay God. Hindi sapat ang Sunday worship lamang. Hindi sapat ang devotional lamang. Kundi ang gusto ni Jesus ay tuloy-tuloy na relasyon, araw-araw. Ang tunay na disipulo ay hindi lamang naniniwala kay Jesus, ito'y nananatili sa Kanya. Kaya bilang isang Kristiyano, napakahalaga para sa atin na makita natin sa buhay natin ang pananatili natin kay Jesus. Isa pang nakita ko na inuulit sa text na ito ay ang magbunga. Nagbubunga. Binigyan din ni Jesus sa mga salitang ito dahil ang tunay na relasyon kay Kristo ay may resulta. Ang tunay na relasyon kay Jesus ay nagbubunga sa atin bilang mga Kristiyano. Maaring tumutukoy ito kung paano nabago ang ating pag-uugali. Paano nagbago ang ating pagsunod sa Kanya. Paano nagbago ang ating pagmamahal. Ang ating pagiging disipulo at higit sa lahat kung paano magbunga ang ating ministeryo. Mahalagang pansinin natin na hindi sinasabi ni Jesus na pilitin nating magbunga. Hindi sinasabi ni Jesus na kailangan magbunga dahil ang bunga ay natural na resulta sa pananatili sa Kanya. Katulad sa isang puno, hindi mo naman ipipilit ang bunga. Hanggat ang isang sanga ay nananatili sa puno, darating ang araw na natural siyang magbubunga. The same thing with us, mga kapatid. Kung mananatili tayo kay Jesus sa relasyon natin sa Kanya, magkakaroon tayo ng bunga. Ang fruitfulness natin sa ministry natin ay hindi dahil sa mga bagay na ginagawa natin, kundi sa pananatili natin kay Jesus. Nagiging fruitful tayo hindi dahil sa effort na ginagawa natin, kundi sa relasyon na meron tayo sa Diyos. Kaya ang unang punto na nais ko ibahagi sa atin sa umagang ito, mananatiling connected kay Jesus. Sabi niya sa Juan Kapitulo 15 verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Sa talatang ito, ginamit ni Jesus ang larawan ng puno ng ubas at mga sanga. Dahil ang sanga ay mabubuhay o ang sanga ay hindi mabubuhay kapag nahihiwalay siya sa puno. Mawawala ito ng buhay at hindi mamumunga. Ganon din sa atin bilang isang Kristiyano, sa spiritual life natin. Kapag disconnected ka kay Jesus, manghihina tayo spiritually.
kahit gaano ka kabisi sa ministry, kahit gaano ka kadaming ginagawa sa simbahan, kung disconnected ka kay Jesus, hindi rin magiging fruitful ang lahat ng ginagawa mo. Hindi sapat ang pagiging aktibo lamang sa simbahan. Hindi sapat ang maraming ginagawa sa simbahan. Ang mahalaga ay connected tayo sa Diyos. May nabasa nga akong isang article dati na nagsasabing, hindi sukatan ng spiritual health ang pagiging busy sa ministry kung wala namang tunay na koneksyon sa Diyos. Pinakita dito sa nabasa nating scripture na ang source ng spiritual life natin ay si Jesus. Ang sanga ay hindi mabubuhay kapag nahiwalay sa puno. Kaya hindi sapat ang pagiging busy natin sa ministry kung disconnected tayo sa Diyos. Kailangan natin na magkaroon tayo ng intentional time with God. Lalong-lalo na sa ating prayer time, sa ating Bible study, sa ating worship, at sa ating quiet time. Napakahalaga na sa buhay natin bilang isang Kristiyano, pagbibigyan natin ng pansin ang relasyon natin sa Diyos. Na palagi nating makita yung presensya ng Diyos sa buhay natin. May isang article nga na nabasa ko ng mga nakarang linggo habang ginagawa ko ang lesson nito. Ito ang nabasa ko. Sabi niya, busy ka ba sa ministry? Sabi ko, oo nga, busy nga ako sa ministry. Tapos ang kasunod na tanong ay, connected ka ba sa Diyos? Parang, wow, iba to ah. Tapos ang kasunod pang ano na sa kalagay, hindi mahalaga sa Diyos kung gaano ka ka-busy o abala sa ministry. Ang mahalaga sa Diyos ay connected ka sa Kanya deeply. Kaya, napatanong ako sa sarili ko. Sabi ko, connected nga ba talaga ako sa Diyos? Or busy lang talaga ako? At ito ay isang bagay na nagbigay sa akin ng palaisipan, reflection sa akin. Ano ba ang buhay ko bilang isang Kristiyano? I reflected mula nung mag-start ang Ispasi. Nakita ko na wow, busy nga ako sa ministry. Pero gaano ba ako ka-connected sa Diyos? Ano ba yung mga bagay na ginagawa ko para masabi ko na connected ako kay God? Hindi lang ako busy sa ministry. Kaya, katulad halimbawa sa isang kaibigan. Ang isang kaibigan, kung gusto mong makilala siya, anong ginagawa natin? We spend time with them. Tama? We spend sa mga brothers, lalo na sa mga young Christian, we spend time natin. Bro, spend time tayo. Lunch together tayo. Mag-dinner tayo. Kasi gusto natin silang makilala. So, hindi sapat ang 5 minuto na ma-fellowship mo siya after fellowship break, kilala mo na siya. Di ba? Hindi. We spend a lot of time. The same thing with God. Hindi tayo dapat makontento sa 5 minutong prayer time natin sa ating quiet time. We have to make sure na we spend time, a lot of time kay God. Na hindi lang tayo nakontento na quiet time ka everyday, na pray ka ng 5 minuto, kilala mo na si God. Kailangan gagawa tayo ng paraan to spend time with God. Kaya, after yung pagkakaroon ko ng self-evaluation sa sarili ko, sabi ko, kailangan gagawa ko ng paraan how to spend my time with God. Paano ako makakonect kay God? Paano ako magkaroon ng connection uli kay God? Na hindi lang ako busy sa ministry. Kaya, pagkatapos kong ma-evaluate ang sarili ko, sabi ko, kailangan gagawa ako ng desisyon. Desisyon na mapalapit ako ulit sa Diyos. Kasi naalala ko, nung young Christian ako, hindi kasi ako strong disciple. Palagi akong weak, palagi akong struggle. At palagi sinasabi sa akin ng faith partner ko, bro, you need to spend time with God. Kaya, naalala ko noon kapag struggle ako, naglilib ako sa office na isang araw. Pupunta ako sa PSCC to spend time with God. And after that, nare-resolve ako. And today, sabi ko, ano kaya pwede kong gawin para maibalik ko yung heart ko na maging connected ako ulit kay God. Kasi sabi nga ni Jesus, kapag hindi ka connected, maaari kang mamamatay, maaari kang mawawala sa tamang direksyon. Kaya, ito ang isang naging paraan ko.
ito ang ginawa ko. Yung aking Live Well Journey. Ayan. So, paano ko ginawa ang aking Live Well Journey? Ayan. So, sa Live Well Journey, hindi ko hinangad na manalo. Although, lumiit naman talaga ako, di ba? Nakakatulos ako ng weight. Pero hindi ko hinangad na manalo yun. Kasi ginamit ko siya para makakonek ako kay God. Every day, araw-araw, naglalakad ako ng 7 to 10 kilometers a day. So, ang ginagawa ko habang naglalakad ako, nakikipag-usap ako kay God. I do my prayer time, I do worship, I sing worship song, I listen worship song, nakikipag-usap ako kay God, I pour out my heart. Kasi sabi ko nga si David, kung babasahin natin ang Psalms, lahat ng emotion niya, sinishare niya kay God. At ito yung paraan ko na I could share kay God kung ano yung mga laman ng puso ko. And with that 10 kilometers, ang dami namin napag-uusapan ni God. And kapag nagsisimula akong maglakad, itong sinasabi ko kay God, God, samahan mo ako sa araw na ito. Hawakan mo ang aking mga kamay para maging ligtas ako, na makabalik ako sa bahay namin safe. At ito ang aking imagination habang naglalakad ako. Habang naglalakad ako, ganyan ang imagination ko, hinahawakan ako ni God habang umiikot ako sa buong Pasig. And sabi ko, makita mo na ibang tao na nag-iisa na ako naglalakad, but in my heart and in my faith, hinahawakan ako ni God habang naglalakad ako. At sa paglalakad ko, nakita ko yung closeness ko kay God. Dahil napupour up ko kay God ang puso ko. Yung laman ng lahat ng puso ko, struggle ko, stress ko, lahat ng mga iniisip ko, lahat ng mga negatibong bagay sa buhay ko, lahat ng mga bagay na nakikita ko, dapat pray ko kay God for that 10 kilometers na nilalakad ko. At doon ko mas naramdaman yung closeness ko kay God. Nakita ko yung connection na parang ang tagal ko nang hindi nagawa. Yung parang ang tagal ko nang hinahanap na magiging close ulit kami ni God. At ito yung isang bagay na nakita ko na kahit gaano karami ang schedule mo, kahit minsan napapagod ka sa dami mong schedule, sa dami mong ginagawa, pero naramdaman ko na kapag connected ka kay God, magaan ang lahat ng bagay. Masayang gawin ang mga bagay na ginagawa mo sa ministry kapag connected ka kay God. Dahil hindi mo ginagawa yon para sa sarili mong effort. Ginagawa mo yon kasi si God ang nagbibigay sa iyo ng lakas para gawin ang mga bagay mo. Kaya napaka-grateful ako na nagkaroon ako ng pagkakataon na mabasa ko yung article na yon. Dahil nagkaroon ako ng chance na magbago. Nagkaroon ako ng chance na baguhin ang paraan ng pakikitungo ko sa Diyos. Paraan ng quietan ko. Paraan kung paano ako makikipag-usap sa Diyos. At grateful ako sa Live Well kasi doon ako natuto na pwede ko pa rin siyang gamitin para kay God. Kasi sabi nga ni Risa, dapat yung naglalakad ka, meron kang purpose. Kaya sabi niya, kailangan pag maglalakad ka, mamamalengke ka rin. Diba? So, diba? Diretso sa palengke. But aside from that, grateful ako kasi aside doon sa pumunta ka sa palengke, pero nakakausap ko si God. At yun yung mga time na kahit minsan pagod ka, minsan ayaw mong gumising ng madaling araw kasi minsan bakasyon ngayon, para gusto kong sulitin yung bakasyon ko kasi malapit na yung pasukan. So parang gusto kong matulog ng mahaba, maka-relax man lang. Pero what gives me inspired na gumising ng maaga kahit pagod ako, dahil I will be meeting with God. Palagi kong iniisip, gigising ako ng maaga kasi imi-meet ko si God. Gigising ako ng maaga kasi maglalakad kami ni God ngayon. Hahawakan ni God yung mga kamay ko. Kaya excited ako everyday to do my Live Well journey kasi alam ko si God ang kasama ko. At yun ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon na gumising ng maaga, maglakad kasi I will be meeting with God. Kaya yun ang isang bagay na nakita ko na kailangan baguhin ko ang paraan ng pakikisama ko kay God. Baguhin ko ang paraan paano ako mag-quiet time.
paano ako mag-spend time kay God. Sabi ko nga, kailangan sa relationship natin kay God, magiging exciting ang ginagawa natin. May mga bagay na kahit man sabihin ng ibang tao na parang nababaliw na, pero para kay God, nagagawa. Nagagawa mo yung mga bagay na yun na kahit sa ibang tao, parang napaka-weird mo. Pero para kay God, nagagawa natin. Kaya, para manatili tayo sa relasyon natin sa Diyos, kailangan baguhin natin ang paraan ng pagkikisama natin sa Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay parang GPS. Yan. Ang Diyos ay parang GPS. Kahit gaano kaganda ang sasakyan mo, kung wala kang tamang signal, maliligaw ka. Tama? Kaya sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kahit gaano man karami ang talento na meron ka, kahit gaano man karami ang kakayahan na kaya mong gawin, o kahit man anuman ang mga, kung gaano ka man ka-busy sa ministry, ngunit kapag disconnected ka sa Diyos, maaring mawawala ka rin sa tamang direksyon. Kaya napakahalaga ang connection natin kay Jesus. Kasi sabi ni Jesus, wala tayong magagawa kapag malayo tayo sa Kanya. Paano tayo mananatiling connected sa Diyos? Kailangan simulan natin ang araw ng ating panalangin. Kailangan maglaan tayo ng oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Gumugol tayo, maglaan tayo ng oras na makipag-spend time kay God. Paminsan-minsan para sa malalim na connection. Hindi naman sinabing araw-araw mo gawin yun. Diba? Kahit gawin mo from time to time, just to check your relationship with God. Kung nasaan ka na ba sa relasyon mo sa Diyos. Kasi minsan, sobrang natin busy, abala sa maraming bagay. Minsan, pag tinatanong natin, diba, hindi tayo nakapag-quiet time. In a week, minsan isang beses ka lang mag-quiet time, 2 beses ka mag-quiet time. Paano mo masasabi na connected ka kay God kung wala ka namang quiet time? Sasabihin mo, bro, everyday naman ako nag-pray. Tama ba? Sapat na lang ba yun? Katulad halimbawa sa kaibigan mo, mag-usap kayo maghapon, yung kaibigan nila nagsasalita, hindi ka nagsasalita, ano mararamdaman mo? Diba? Ganon din si God. Na tayo, in-express natin kay God lahat ng nararamdaman natin. Pero hindi naman din nagbabasa ng Bible. Paano mapapakinggan si God? Dahil ang sagot ni God sa mga panalangin natin ay mababasa natin sa Biblia. Paano natin malalaman ang sagot ni God kung hindi tayo nagkakwitan? Tama ba mga kapatid? Kaya napakahalaga sa atin ang ating quiet time. Kasi ito ang paraan para makapag-usap tayo ni God. Malalaman ni God ang puso natin, malalaman din natin ang puso ni God. Dahil ito ay personal na relasyon. Pag sinabi natin relasyon, it's a give and take. Hindi lang, walang relasyon na isa lamang ang nagbibigay. Dapat dalawa. The same thing with our relationship with God. Dapat give and take ang relasyon natin sa God. Dahil sabi ni Jesus, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ibig sabihin, ang tunay na lakas natin ay nanggagaling dapat sa relasyon natin kay Kristo. Sabi nga sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatakapin. Dapat makita natin mga kapatid na kapag tayo ay connected kay Jesus, may mangyayari sa buhay natin. Dahil every time na connected tayo kay Jesus, may bunga dapat ang buhay natin. Dahil kapag tayo bilang isang Kristiyano, kung walang nangyayari sa buhay natin, mag-isip na tayo at magtanong na tayo, ano ba ginagawa ko sa buhay ko bilang isang Kristiyano? Ano na ba ang ginagawa ko sa buhay ko? Nakikita ba ni God ang bunga na inaasahan sa iyo bilang isang Kristiyano? Pangalawa na nais ko ibahagi mga kapatid, malalim sa Diyos, madaling sumunod. Sabi sa John 15:5,
Ang nanatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Dito pinakita ng scripture na ang tunay na obedience ay bunga ng malalim na relasyon kay Jesus. Kapag malapit tayo kay Jesus, mas madaling sumunod, mas malinaw ang direksyon, mas may lakas laban sa tukso, at mas nagiging fruitful ang ministry. Kaya kung nais natin na maging fruitful ang espasig, balikan natin na maging connected tayo kay God. Dahil ang lahat ng bunga na meron tayo ay manggagaling lamang sa tama at lalim na relasyon na meron tayo sa Diyos. Hindi hinihingi ni Jesus na sumunod tayo gamit lamang ang sarili nating lakas. Ang pagsunod ay bunga ng pananatili natin sa Kanya. Parang cellphone lamang. Ang cellphone, kahit may magandang features yan, kapag lobat, wala itong silbi. Kasi hindi mo siya magagamit. Kailangan natin ito ma-charge upang gumana ng maayos. Tayo rin bilang isang disipulo, napapagod dahil tao lang naman tayo, nanghihina, at higit sa lahat, nawawalan ng gana sa ministry. Ngunit kapag tayo ay connected sa Diyos, muli tayong lumalakas. Dahil si God, dahil si Jesus ang ating charge. Kapag naka-charge tayo kay Jesus, kapag connected tayo kay Jesus, bibigyan niya tayo ng tamang lakas upang malabanan natin anuman ang pinagdadaanan natin. Kung nais natin maging madali o kung nais natin madaling magawa ang kagustuhan ng Diyos, ang sikreto lamang ay hindi sa matinding effort na pwede mong gawin, kundi sa mas malalim na koneksyon sa Diyos. Hindi sa sarili nating effort, kundi sa koneksyon natin kay God. Kapag malapit tayo sa Diyos, maging malinaw at maunawaan natin ang Kanyang kalooban. At makakatanggap tayo ng lakas upang sundin siya. Tandaan natin mga kapatid na ang malalim na koneksyon sa Diyos ay susi sa matagumpay na buhay Kristiyano. Kung nais natin magtagumpay bilang isang Kristiyano at marating natin ang inaasam nating langit, dapat malalim ang koneksyon natin sa Diyos. Sa mga kapatid ko sa simbahan, kumusta ang koneksyon natin kay Jesus ngayon? Connected ka ba pero distracted? Busy ka ba sa ministry pero malayo naman sa Diyos? O nanatili ka kay Jesus araw-araw? Tandaan natin mga kapatid na sa buhay natin bilang isang Kristiyano, mananatili tayo kay Jesus dapat araw-araw. Hindi occasional. Dapat everyday. Sa aming mga kaibigan na naririto ngayon, alam ko lahat tayo naniniwala sa Diyos. Dahil lahat tayo nandito. Hindi tayo sasama sa nag-imbita sa atin kung hindi tayo naniniwala sa Diyos. Kumusta ang relasyon niyo sa Diyos? Minsan kasi naiisip natin na gusto natin gawin na sumunod sa Diyos. Ngunit mahirap gawin. Suriin natin kung gaano kalalim ang koneksyon natin sa Diyos. At tanungin natin yung mga kaibigan natin na nag-imbita sa atin. At alam kong masaya silang tulungan ka at ipakita ang tamang koneksyon kay Jesus. Meron din kami mga personal Bible study na ino-offer sa aming mga kaibigan na kung nais natin palalimin ang pagkaunawa natin sa salita ng Diyos, malugod po kami at nagagala kami na tulungan kayo na maipakita ang tunay na relasyon sa Diyos. Ino-offer namin ang personal Bible study na walang bayad for us na maipakita natin sa inyo ang tunay na koneksyon sa Diyos. Ang hamon sa bawat isa sa atin, mga kapatid, kung gusto natin maging committed sa kalooban ng Diyos, kailangan muna natin manatiling connected kay Jesus. Dahil ito ang kailangan natin sa buhay bilang isang Kristiyano. Bago ako magtapos mga kapatid, dahil ngayon ay sineselebrate natin ang Mother's Day, nais din natin parangalan ang ating mga ina.
Ang mga nanay ang magandang larawan o halimbawa ng isang tao na nanatiling committed sa kanilang pagmamahal sa kanilang pamilya. Maraming ina ang patuloy na nagsasakripisyo, nag-aalaga, nananalangin, at nagmamahal kahit pagod sila. Naniniwala ko na ang isang ina na may malalim na koneksyon sa Diyos ay nagiging isang malaking pagpapala sa kanilang pamilya. Mga nanay, salamat dahil kayo ang unang nagturo sa aming mga anak na manalangin. Unang nagdala sa amin palapit sa Diyos. At unang nagpakita ng pagmamahal ni Kristo sa ating pamilya. At para sa lahat ng ina, encouragement po sa atin na manatili kayo kay Jesus dahil habang connected kayo sa Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas, karunungan, pagtitiis at pagmamahal para sa inyong pamilya. Hindi ninyo kailangan gawin ang lahat gamit ng inyong sariling lakas. Dahil katulad ng sinabi ni Jesus, ang nananatili sa akin ay magbubunga ng sagana. At tunay po na maraming pamilya ang pinagpapala ng Diyos dahil may isang ina na nanatiling connected kay Jesus. Happy Mother's Day po sa ating lahat, sa ating mga nanay. Tunay po na kayo ay pagpapala mula sa Diyos. Maraming salamat sa pakikinig.